Sa pagpapatuloy ng ating pagtuturo para sa ika-6 na serye patungkol sa mga paglilinis na ritual o mas literal na kilala sa doktrina ng mga bautismo, tayo ngayon ay nasa ika-7 aralin ng ating pagtuturo at ang ating pong tatalakayin ay patungkol sa bautismo at ang pagkakakilanlan sa iglesia. Ang bautismo ay personal, ngunit hindi ito pribado. Ito ay tanda ng pagsisimula ng bagong buhay. Hindi lamang bilang tagasunod ni Jesus, kundi bilang kasapi ng isang bagong pamilya, ang iglesia o ang simbahan. Ipinapahayag ng bautismo sa harap ng publiko, ako ngayon ay kabilang sa katawan ni Kristo. Sa mensaheng ito, titingnan natin kung paano tayo iniuugnay ng bautismo hindi lamang kay Kristo kundi sa isa't isa. Pinag-iisa nito ang mga tao mula sa iba't ibang henerasyon, lahi, wika at pinagmulan. Sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay pumapasok sa isang bagong pagkakakilanlan, bagong komunidad at bagong panawagan. Hindi ka nag-iisa. Kasama ka na ngayon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Pinag-iisa tayo ng bautismo sa isang katawan. Unang Korinto, Kabanatang 12, Talatang 13. Sapagkat tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan, maging Hudyo o Hentil, alipin o malaya. Ang bautismo ay hindi lang tungkol sa individual na kaligtasan, kundi tungkol sa pagkakakilanlan bilang isang katawan. Sa pamamagitan ng Espiritu, tayo ay pinag-isa, hindi bilang mga nag-iisa kundi bilang mga kasapi ng isang katawan. Sinisira nito ang mga hadlang ng kultura, antas sa lipunan at lahi, sapagkat sa kay Kristo tayo ay iisa. Ang bautismo ay hindi lamang pagkakakilanlan kay Kristo, kundi pagkakakilanlan sa kanyang bayan. Ang bautismo ay pagbibihis kay Kristo. Galacia, Kabanatang 3, Talatang 27 at 28. Ang lahat sa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kay Kristo Jesus, kayong lahat ay iisa. Ang mabautismuhan kay Kristo ay nangangahulugang magbihis ng bagong pagkatao. Hindi ka na tinutukoy batay sa iyong nakaraan, kultura, katayuan sa buhay o mga kabiguan. Ikaw ay nabihisan ni Kristo, tinakpan ng kanyang katwiran at tinawag na mamuhay bilang bahagi ng kanyang pamilya. Huwag mo nang gamitin ang iyong lumang pagkatao bilang batayan ng iyong pagkilala sa sarili. Ikaw ay binautismuhan na. Mamuhay kang parang tunay na kay Kristo at bahagi ng kanyang iglesia. Ang bautismo ay pahayag ng pagkabilang sa pamilya ng Diyos. Sa sinaunang iglesia, ang bautismo ay isang pampublikong pahayag. Ang ibig sabihin, tinatanggihan ko na ang dating mundo at pumapasok ako sa bayan ng Diyos. Isinasagawa ito kahit sa gitna ng pag-uusig bilang patotoo na ang mananampalataya ay bahagi na ng sambahayan ng Diyos. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 12, Talatang 5, ganito ang sinasabi. Kaya't bagaman marami tayo, bumubuo tayo ng isang katawan kay Kristo at bawat isa ay kabilang sa iba. Ang bautismo ay nangangahulugang hindi ka na sa iyong sarili lamang. Ikaw ay bahagi ng pamilya. Kasama nito ang mga biyaya at pananagutan bilang bahagi ng iglesia, pakikipag-isa, pananalangin, pagsamba, paglilingkod, pananagutan, at pag-ibig.
Ugnayan sa lokal at pandaigdigang iglesia. Ang iyong bautismo ay nag-uugnay sa iyo sa lokal na iglesia kung saan ka lalago at maglilingkod. Kalakip nito, ikaw ay kaugnay ng pandaigdigang iglesia, milyong mananampalataya sa buong mundo na iisa kay Kristo. Sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanatang 4, talatang 4 hanggang 6, sabi dito, may isang katawan at isang espiritu, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat. Tulad ng singsing sa kasal na sumisimbolo ng isang tipan, ang bautismo ay simbolo ng tipan, hindi lang kay Jesus, kundi sa kanyang nobya, ang iglesia o ang church. Isabuhay ang iyong pagkakakilanlan sa bautismo. Maging tapat sa lokal na iglesia kung saan ka nabibilang na church. Huwag kang maging tagapanood lamang, makibahagi, maglingkod, lumago at makipag-ugnay. Pangalagaan ang pagkakaisa ng inyong church o ng inyong iglesia. Iwasan ang tsismis, pagkakahati at pagkakabukod. Magsikap para sa kapayapaan at pagmamalasakitan. Ipagdiwang ang pagkakaiba-iba sa loob ng katawan. Magalak sa gawa ng Diyos sa iba. Kahit iba sila sa iyo, kay Kristo kayo ay iisa. Gampanan ang iyong bahagi sa misyon. May layunin ang iglesia o ang iyong simbahan. Ang layunin nito, ang gumawa ng mga alagad, kaya may papel kang dapat gampanan. Bilang pangwakas, ang bautismo ay isang personal na hakbang ng pananampalataya. Ngunit ito rin ay tanda ng pagpasok sa isang bagong komunidad, bagong pagkakakilanlan at bagong panawagan. Ikaw ay ngayon bahagi na ng iglesia, ang katawan ni Kristo. Hindi ka lang ligtas, ikaw ay iniuugnay. Tinanggap mo na ba ang iyong bahagi sa iglesia? Namumuhay ka ba bilang tunay na kasapi ng pamilya ng Diyos? Tandaan, ikaw ay binautismuhan hindi lamang kay Kristo, kundi sa kanyang katawan. Ikaw ay kabilang, mahalaga at kinakailangan. Salamat po.